Ako si Josh at sa episode na ito ng The Infographic Show, ilalahad namin ang pinaka-nakakatakot na karanasan ng militar sa paranormal, bahagi 2. Graveyard Shift. Karaniwang araw lang ito sa opisina para sa Amerikanong marino na gwardiya sa Beirut Bombing Memorial. Nag-iisang nagpapatrolya siya sa hating gabi sa sementeryong para sa mga namatay na veterano, hindi niya ito masyadong inisip. Ang tahimik na katahimikan ng paglalakad sa gitna ng mga libingan sa kalaliman ng gabi ay parang isang kaaya-ayang pahinga mula sa kaguluhan ng digmaan, pero magbabago na ang lahat ng iyon. Nagpapatrolya ang marino sa paligid ng bahagi ng sementeryo kung saan naroroon ang mga pinakamatatandang lapida, ang bahagi ng sementeryo na bihirang-bihira ring bisitahin kahit sa araw. Narinig ng marino ang mahina, ngunit kakatuwang kalmadong paghumuni ng isang babae. Naramdaman ng marino ang kakaibang kaba. Sa kabila nito, tinupad pa rin niya ang kanyang tungkulin at nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Habang lumalakas ang paghumuni, napansin niya ang mahinang liwanag na kumikislap sa dilim ng sementeryo, sumisilip sa mga sanga at dahon ng puno. Habang papalapit siya, lalong ramdam niya ang pisikal na epekto ng presensya sa sementeryo. Nangilabot ang kanyang bal at natayuan ang balahibo niya. Nilabanan niya ang takot at dumaan ang marino sa mga sanga para makita ang pinakamatandang lapida. Nabura na ang mga pangalan dahil sa panahon. Pero ang malaking krus na inukit sa lapida ay kumikislap ng maliwanag na neon na asul at mas malakas pa ang ugong. Parang daan-daang tinig na pinagsama-sama ang tunog, lahat ay nagmumula sa nakakasilaw na asul na krus. Ginawa ng marino ang gagawin ng kahit sino. Tumakbo siya at ayon sa kanya, sumigaw na parang batang babae. Tinawagan niya sa radyo ang marino nga papalit at humingi ng backup na agad dumating. Magdamag silang nagkulong sa trap ng pangalawang marino, parehong di naglakas loob, bumalik sa sementeryo dahil di nila alam ang naroon. Nagpasya siyang imbestigahan ito, kinabukasan sa liwanag ng araw pero wala siyang napansing kakaiba. Isang lumang lapida lang, walang ugong at walang lohikal na pinagmumulan ang kumikinang na asul na ilaw. Kung ito man ay isang biro na talagang pinagdududahan niya, matapang ang pumili ng isang armadong marine bilang target. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang makatuwirang paliwanag sa nakita niya nung gabing yon. Inilalarawan niya ang sarili bilang isang mapagduda pero matibay ang paniniwala niyang nakatagpo siya ng isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Pero ayon sa Marine, naniniwala siyang hindi masamang puwersa ang nilalang na nakita niya. Pero ang susunod na sundalong humarap sa paranormal na panganib ay hindi ganoon ang masasabi. Ang sumisigaw. Noong huling bahagi ng dekada 70, matapos maglingkod sa Vietnam, naitalaga ang isang Amerikanong sundalo sa US Air Force Base sa Greenland, isang mas mag-inhawang trabaho kaysa sa ilang buwang pag-iwas sa putukan ng VC sa mainit na gubat. Hindi niya alam na may haharapin siyang hindi maipaliwanag. Sa Greenland, kadalasan ng kalaban ay ang kapaligiran. Laging kailangang maghanda ang mga lalaki sa base para sa matitinding blizzard na halos wala kang makita at yumanig sa mga gusali. Habang naghahanda ang mga opisyal sa base para sa malakas na bagyo sa Greenland, nagsagawa sila ng roll call at tinali ang lahat sa compound gamit ang makakapal na lubid para hindi mawala sa matinding niebe. Patakaran nitong isinulat sa dugo. Dati, may mga tauhang naligaw at namatay mag-isa, nagyelo, minsan wala pang 65 talampakan mula sa base. Sabi ng sundalo, tuwing 5 buwan sa gitna ng bagyo, may bumibisita sa base. Alam nilang nandoon ito dahil sa tunog pa lang. Maikli, matulis, nakakakilabot na sigaw, parang tunog ng kamatayan sa yelo. Ngunit ang sumisigaw ay may iba pang paraan para iparamdam ang presensya nito. Tuwing dinadalaw ng sumisigaw ang base, wasak ang engine room, basag ang kagamitan, nagkalat ang tools at parang confetti ang mga papeles. Nagiging biktima ba sila ng mga atake ng isang polar na multo? Wala ni isa ang gustong mag-check, lalo na't napakadelikado na ng lagay ng panahon dahil sa blizzard. Pero hindi lang ito basta hangin o usisero na polar bear. Ang nilalang na sumisigaw ay kayang gumawa ng kamangha-mangha mga bagay gamit ang lakas, tulad ng pagbuhat sa libu-libong librang engine block mula sa crane at paghagis nito ng ilang talampakan, winawasak ang madaanan. Mga kamera at spotlight ang nakapaligid sa paligid ng silid ng makina. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabantay at kagamitan, wala ni isang tao o hayop na nakita kailanman na pumasok o lumabas ng gusali tuwing may pag-atake ang nilalang na sumisigaw. Isang araw, bigla itong tumigil. Anong nangyari? Walang nakakaalam. Baka nandyan pa rin ang sumisigaw na nilalang sa nagyayilong kagubatan. Kung ikukumpara sa susunod na base, mas magaan pa ang nakakatakot na base na yon, ang Sinumpang Complex. Bilang drill sergeant ng Marine sa Taiwan, akala ng susunod nating sundalo ay nakita na niya ang lahat.
hanggang maitalaga siya sa isang base na pinaniniwala ang itinayo sa ibabaw o malapit sa isang mass grave mula sa dating labanan, at doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng takot. Sa isa sa mga kakaibang kwento, nakita niya ang isang recruit na kitang-kita ang pagkabalisa. Ang bagitong sundalo ay naitalaga sa night duty kung saan siya ang nagbabantay sa firing range na puno ng mga target na gawa sa kahoy at luwad na parang mga kaaway na nakatutok ang mga rifle sa mga nagsasanay na sundalo. Sabi ng gwardiya, nabababot siyang naupo habang nagbabantay sa firing range kagabi. Pagkatapos, nakita niyang ibinaba ng isang estatwang luwad ang rifle at nagsabing, "Grabe, pagod na ako." Sa sobrang gulat, nawalan agad siya ng malay. Madalas ang mga kakaibang paranormal na pangyayari, mas madalas pa kaysa sa pagnakaw ng coffee creamer ng mga manunulat dito sa Infographics HQ. Ang drill sergeant mismo ay nakaranas ng mga nakakatakot na paranormal na pangyayari. Isang gabi, abala siyang nanghuhuli ng ahas sa mga kalapit na bukirin gamit ang mahabang matalim na patpat. Habang lumalalim ang gabi, binuksan niya ang flashlight para siguradong ligtas sa mga ahas. Papalapit sa palikuran sa gilid ng bukirin, may napansin siyang kakaiba. Palaging namamatay ang flashlight niya kapag tinutok sa palikuran. Akala niya baterya ang sira kaya tinanggal, inalog at binalik na ito. Walang gumana hanggang tumalikod siya sa palikuran, saka lang umilaw. Nang humarap siya, namatay agad ang ilaw. Isang nakakakilabot na pakiramdam ang nagsimulang bumalot kay sarhentong tagapagsanay. May isang makapangyarihang presensya dito at parang pinapasok niya ang teritoryo nito. Isang matapang na lalaking nangangaso ng ahas gamit patpat ay mapagkumbabang humingi ng paumanhin sa anumang puwersang tago sa palikuran bago umalis ng di lumilingon. Minsan, may isang bagong recruit na nawala mula sa kampo. Sa una, inakala ng mga nakatataas na tumakas lang siya at kung ganun nga, siguradong mapapasama siya kapag nahuli siya. Dahil napalilibutan ng bundok at puno ang kampo, nagpadala sila ng grupo para hanapin ang AWOL na sundalo. Dahil sa malakas na bagyo nung gabi, umatras ang grupo at ipinagpatuloy ang paghahanap kinabukasan. Mabilis din nilang natagpuan ng recruit. Nakaupo siya sa kuweba malapit doon, halatang nababaliw sa takot at walang saysay ang sinasabi. Hindi siya nanlaban ng ibalik sa base. Hindi na rin nalaman ng drill sergeant kung anong nakita ng nawawalang recruit at agad siyang ipinadala palayo pagkatapos. Baka iyon din ang puwersang nakita niya sa palikuran, tanong na di niya masasagot. Pero tila, hindi lahat ng puwersang gumagalaw sa bundok na yon ay galing sa dilim. Minsan, tinamaan ng malakas na bagyo ang base at paligid dito na karaniwan sa Taiwan. Pinadala ang mga tauhan sa base para suriin ang pinsala at nadiskubre nilang binunot ng malakas na hangin ang isang punong malapit. Kakaiba, ang damba ng Budista sa ilalim ng puno ay hindi nagalaw, nanatili ring maayos ang mga pulang laso at marurupok na alay. Parang nasa bundok ang base kung saan naglalaban ang puwersa ng kabutihan at kasamaan at may nabibiktimang tao minsan sa digmaan. Hindi tao ang mga susunod nating makikita, ang mga taong kambing at maliliit na lalaki. Hindi lahat sa aktibong sona ng digmaan ay sundalong nalilingkod sa bayan. Kasing dami ng mga bayarang sundalo bilang pribadong seguridad sa mga disyertong winasak ng digmaan. Isang pribadong kontratistang militar ang nagbantay sa gabi nang mapansin niya ang kakaibang hugis sa ibabaw ng bundok, kaya tiningnan niya ito gamit ang binoculars. Isa pala itong kawan ng kambing na ginagabayan sa kapatagan. Karaniwan ito rito, pero napansin niyang may kakaiba sa mga pastol. Nakasuot sila ng kakaibang damit na parang sako, nakayuko at gumagalaw ng hindi natural na parang nagpapanggap lang na tao. Tinawag ng kontratista ang mga kasama para makita ang kakaibang mga pastol na tinawag nilang mga taong kambing. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam na ang kanilang nakikita ay hindi maaring tao. Umalis din agad ang mga kambing at ang mga taong kambing pagkatapos noon at hindi na muling nakita. Hindi na rin bago sa mga sundalong Amerikano ang makakita ng kakaibang nilalang na parang tao habang nasa operasyon sa Afghanistan. Isang drill sergeant ang nagkaroon ng mas malapit na engkwentro sa isang paranormal na nilalang habang sinusubukan niyang magpahinga sa gitna ng isang misyon sa disyerto. Habang siya ay natutulog, naramdaman niyang may kung anong dumidikit o kumikiskis sa kanyang mga paa, dahilan para siya'y magising ng bigla. Hindi siya handa sa nakita niya. Isang payat at kakaibang nilalang, parang si Gollum sa Lord of the Rings, ang kumakagat sa kanyang mga daliri sa paa. Nataranta siya at sinipa ang nilalang na siyang nagpagulat dito at naging dahilan para ito'y mabilis na tumakbo palayo.
Hindi pa siya nakakakita ng kahit anong katulad nito at sa loob ng ilang panahon ay inakala niyang isa lang itong kakaibang panaginip o maling alaala. Makalipas ang ilang araw, narinig niya ang isa pang bantay na natataranta at nagtuturo sa malayo. Habang tumitingin siya sa binoculars, kinuha ng drill sergeant ito at siya naman ang tumingin. Nagulat siya nang makita ang kakaibang, payat na nilalang na parang tao tulad ng nakita niya noon na gumagapang sa ibabaw ng pader na bato. Siguro, mas gugustuhin mo pa rin makaharap ang mga taong kambing o humanoid na mahilig sa paa kaysa mapunta sa barko ng mga patay. Madalas mapunta ang militar sa mga lugar na di kayang marating ng ordinaryong sibilyan at makaranas ng mga kababalagan na hindi natin kailangang alalahanin. Iyan din ang nangyari sa isang tauhan ng Navy na naitalaga sa aircraft carrier na unang ginamit noong 1977, isang barkong kilala sa kakaiba at kung minsan imposible mga pangyayari tuwing gabi. Isang karanasan ang nangyari noong gabi ng pagpapatrolya na sumasaklaw sa maraming palapag ng carrier na nangangahulugang kailangan niyang maglakad ng malalayong distansya sa gabi. Madalas sa lubos na kadiliman, ang mga yabag nila ay umaalingaw-ngaw sa mga walang lamang pasilyo at tumutunog sa mga bakal na hagdan. Kinuha ng patrolman ang rifle mula armory sa unang palapag at magtungong mag-isa sa antas 04. Isang palapag sa ibaba ng flight deck sa madilim na bahagi ng carrier, bigla niyang narinig ang mga yabag sa likuran niya. Siyempre, lumingon siya mahigpit ang kapit sa rifle pero wala namang tao doon. Natakot siya kaya nagmadali hanggang sa muling marinig ang mga yabag sa bakal. Pero mas malayo na ngayon. Lumingon siya at nakita ang isang madilim na figura, mga 30 talampakan sa likod niya na nakatayo at hindi gumagalaw. Halos mapuno niya ang kanyang unipormeng pantalon sa takot kaya tumalikod siya at mabilis na tumakbo sa pasilyo. Ngunit lalo siyang kinabahan nang marinig niyang bumibilis ang mga yabag sa likod niya, palapit ng palapit. Narating niya ang hagdan pa flight deck at hingal na ikinuwento sa mga mandaragat ang nakakatakot niyang karanasan. Simula noon, iniiwasan na ng lahat ang antas na yon. Pero ang nakakabaliw dito, hindi lang yon ang tanging pinagmumultuhang palapag sa sinumpang barkong ito. Matagal nang kumakalat ang mga kwento tungkol sa Level 0 Shikete na ginagamit bilang imbakan ng mga bala at pampasabog. Dito raw sa palapag na ito nangyari ang trahedya. Isang batang babae na bisita ng barko ang aksidenteng nahulog at namatay. Sabi ng mga nagbantay sa palapag na ito, kapag nawalan ka ng konsentrasyon, maririnig mo ang multo ng batang babae na nagpapaingay ng kadena para kunin ang iyong atensyon. Isa lang siya sa maraming multong naiulat sa buong barko. Sa Fantail, likod ng barko na tanaw ang tubig, nagulat ang mga marinong naririnig nila ang tawa ng batang babae at bola na tumatalbog sa gilid papuntang tubig. Kapag nangyari ito sa atin, tiyak nasisira ito sa buhay natin. Kapag nakatulog ka sa Fantail, sinasabing tatapikin ng multo ng lalaking nakapormal na uniforme ng Navy ang iyong balikat. Sasabihin niya, huwag mo itong iulat, sabay talon sa nagyayilong tubig sa ibaba. Sapat na yon para layuan mo ang tubig habang buhay. Ang susunod nating kwento tungkol sa paranormal ay magpapakita na minsan ang pinakanakakatakot ay dito lang sa tuyong lupa. May isang nilalang na gutom sa dilim. Nagsimula ito sa Fort Carson, Colorado noong 2015. Naantala ang ehersisyo ng mga sundalo malapit sa kagubatan dahil may nawalan ng mamahaling night vision goggles. Gustong-gusto na ng mga sundalo na umalis dun sa maraming dahilan, pero isa sa mga iyon ay naubusan na sila ng sigarilyo at sabik na silang makasinghot ng nikotina. Nagpasya silang sulit ang kaunting lakad para lang makakuha ng sigarilyo na hindi nila alam na mailalagay pala sila sa panganib ng isang nakakatakot na bagay. Hindi naman nila akalaing may dapat silang ikabahala. Walang rebelde na atake sa gitna ng Colorado. Lahat sila may armas, body armor at night vision gear. Kailanman sa kasaysayan ng militar ng US, wala pang operasyon na mas ligtas kaysa rito. O yun ang akala nila. Tumawid sila sa Sapa sa Lambak kung saan sila nakaistasyon at naamoy ang matinding bulok na halos mapasuka sila. Hindi amoy skunk, kundi ang siguradong baho ng nabubulok na karne. Pero talagang sabik na sabik ang mga lalaki sa nikotina kaya tiniis nila ito. Inisip na lang na baka bangkay lang ng patay na usa ang naamoy nila na hindi lang nila napansin. Pagkatapos ay doon na nagsimulang pumasok ang pakiramdam na yon. Dahil marami sa mga sundalo sa grupo ay mga bihasang manganggaso, pamilyar sila sa pakiramdam ng paghabol sa biktima at ng pagiging minamanmanan. Ramdam nila ang mga matang nakamasid at may kung anong may masamang balak na sumusunod sa kanila sa dilim, lampas sa kanilang tanaw. Isang sundalo sa ulihan ang lumingon at nakita ang parang isang pares ng kumikislap na matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Hindi nagtagal ang mga iyon.
At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung kanino o ano ang mga matang iyon sa dilim at ang nakakatakot na amoy ng nabubulok. Pero kung kaya nitong ipadama sa isang grupo ng mga bihasang sundalo na parang sila'y biktima, masasabi nating hindi ito isang bagay na gugustuhin mong makasalubong. Minsan, ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang hindi mo alam, ang tanong na walang sagot na nananatili sa isip mo. Papayagan kaya ni Ginong Infographics na magsulat tayo ng hindi tungkol sa matinding takot o kawalang pag-asa? Alam din ng mga susunod na tropa ang pangamba. Nalito ang mga Amerikanong sundalo sa Cadena Air Force Base Okinawa noong unang bahagi ng dekada 2000 nang biglang tumunog ang emergency siren sa kampo. Lahat ng tauhan sa base ay pinatawag agad sa mess hall. Bagamat hindi ito karaniwan, sumunod pa rin sila. Pagdating nila, nagulat silang makita ang lahat ng staff at mga komandante ng base na binabantayan ang bawat pumapasok sa hall. Maya-maya, halos lahat ng nasa base ay naroon na. Sinabi ng komandante na huwag mag-alala, magpapahinga lang sila saglit bago muling magtrabaho. Nagkaroon ng kalituhan ng pumasok ang mga sundalong may assault rifle at isinara ang mga pinto sa likod nila. Lahat ay nakakulong sa loob, may bantang totong putukan kung may tatakas. Ilang sandali lang ang lumipas, yumanig ang buong mess hall dahil sa ingay ng pinakamalakas na makina na narinig ng sinuman doon. Dahil sa sobrang lakas at ingay nito, nagbagsakan ang mga larawan at tropeo sa dingding. Parang yumanig ang isla nang may lumapag sa labas at pagkatapos ay tumigil ang makina. Pinaupo ang lahat at pinanatili sa mess hall ng halos 1 oras bago muling tumunog ang makina at lumipad ang eroplano. Sinabi ng commander sa mga tauhan na tapos na ang pahinga pero opisyal na parang hindi ito nangyari at bawal pag-usapan kanino man. Isa lang ba itong classified na teknolohiyang militar o baka mas kakaiba pa galing pa sa ibang mundo? Malamang hindi na natin malalaman at kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan mo, mas mabuting huwag mo na lang usisain ito. Hindi lang militar ng Amerika ang nakakaranas ng mga misteryosong lumilipad na anomalya. Maaring tungkol sa paranormal ang video na ito pero wag mo kaming i-ghost. Siguraduhin i-like, i-share at mag-subscribe ka. Hindi nagpapahinga ang paranormal pati notifications mo. Susunod na encounter na tayo at ito ay isa sa pinaka nakakatakot, isang UFO sa Kosovo. Ang encounter na ito ay mula sa grupong seryosong sundalo ng Bundeswehr o German Army. Isang junior NCO at ang kanyang mga kasamahan ay nagmamaneho malapit sa Prizren Airfield sa Kosovo nang may nakita silang bagay na hindi maipaliwanag. Nakita nila ang kumikislap na ilaw sa likod ng burol at nag-alala na baka ito'y pagbagsak ng eroplano kaya nagpasya silang imbestigahan ito kung may nangangailangan ng tulong. Bumaba sila ng sasakyan at umakyat sa burol nang biglang makarinig ng malakas na ingay na parang electrical transformer sa isang substation ayon sa NCO. Hindi ito pagbagsak ng eroplano, mas kakaiba pa. Isang sasakyang di pa nila nakita noon ang nakalapag sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hugis dom ito, kulay pilak, may 4 na mahabang paa na parang insekto na nakausli sa mga tagiliran at mukhang landing gear. Ang matinding liwanag ay galing sa loob ng sasakyan, ngunit hindi lang ito ang nakakuha ng kanilang pansin. Ang tripulante, mahahabang nilalang na parang tao na nakasuot ng masisikip na damit ay nag-ooperate ng kakaibang kagamitan at kumukuha ng sample ng halaman. Habang nangyayari ito, natigilan ang mga sundalo at pinanood ang lahat. Maya-maya, bumalik sa sasakyan ang mga nilalang at mabilis na lumipad palayo. Makalipas ang kaunti, nagsimulang makaramdam ng pagod, pagkahilo at pagkalito ang mga sundalo. Ang sumunod na nangyari, nagising na lang sila makalipas ang 2 oras habang nakatingin sa mabitiing langit sa itaas. Ikinuwento lang nila ito sa mga kaibigan dahil natatakot silang pagtawanan o mas malala pa, ituring na wala sa tamang pag-iisip para maglingkod kung iuulat nila ng opisyal. Kung may natutunan tayo sa video na ito, marami talagang bagay sa mundo na lampas sa ating pangunawa. At ang pinaka nakakatakot ay paparating pa lang, ang nakaabang sa dormitoryo. Ito ang nanalo ng premyo bilang pinaka nakakakilabot dahil pati ang manunulat naming parang walang emosyon ay napalingon sa likod habang nagsasaliksik tungkol dito na isang malaking bagay na kung iisipin kung gaano nakaraming larawan ng mga pagbitay ng kartel ang nakita niya sa trabaho. Bumabalik ang nakakakilabot nating kwento sa isa pang base militar ng Amerika sa Japan na kilala sa madalas na kababalaghan. Ngunit hindi sa isang lumang gusali o isinumpang abandonadong damba ng Shinto naganap ang kwentong ito. Bagong dormitoryo ito, bawat kwarto may sariling banyo. Pero para sa sundalo, di pa rin komportable ang lugar. Nagsimula ito, gaya ng maraming magagandang kwento habang siya ay nakaupo sa inidoro na bukas ang pinto, isang bihirang pribilehiyo sa militar para sa may sariling banyo. Habang abala siya, nakaramdam siya ng kakaiba.
at napatingin sa pintuan ng kwarto, dito nagsimulang magbago ang lahat. May isang anyo na nakatayo roon, kahit nasaglit lang niya itong nakita bago ito biglang nawala sa kanyang paningin. Nakita niya ang maputlang muka at tila maitim na buhok. Pagkatapos sa trono ng porselana, maingat siyang tumayo at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Sinuri ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Baka guni-guni lang niya yon, pero naging maingat pa rin siya at nagpasya na lang matulog sa reclining chair sa sala. Pagkaraan nun, bumalik sa normal ang lahat at natulog siya ulit sa kanyang kwarto hanggang makalipas ang ilang araw na nasa banyo na naman siya. Nakita niya muli ang maputlang figurang maitim ang buhok na sumisilip sa pinto, nakamasid, bago biglang tumakbo papasok sa kwarto. Pagkatapos na decision siyang sa recliner, sa sala na lang matulog ng 8 buwan hanggang matapos ang deployment niya. Sa totoo lang, hindi namin siya masisisi. Pero kahit papaano, yung misteryosong nagmamasid na nagpaparamdam sa kanyang kwarto ay hindi naman talaga sumusubok na syaktan siya. Hindi namin yan masasabi tungkol sa sumunod na paranormal na karanasang natuklasan namin. Sakto lang sa oras. Ngayong pagkakataon, sinusundan natin ang isang combat medic ng US Army na na-deploy sa Iraq noong 2006. Binigyan siya ng emergency leave dahil sa pagkamatay sa pamilya at naglakbay siya sa delikadong gabi kasama ang mga sundalo at convoy ng Humvee sa liblib na desyertong kalsada mula Marmadi papuntang Baghdad. Pero may kakaiba. Nalaman agad ng medic nang biglang huminto ang Humvee sa harap niya ng hating gabi. Nagsimulang mag-alala ang lahat kung ano ang kanilang kinakaharap, isang IED ba ito o isang ambush mula sa mga rebelde. Nang subukan ng team leader na tawagan ng isang driver sa radyo, hindi niya inaasahan ang narinig, may lumipad sa harap ng Humvee. Nagkagulo ang mga sundalo sa Humvee convoy sa paghahanap ng misteryosong bagay hanggang sa isa sa kanila ay nakakita nito. Isang napakalaking itim na figura sa kalsada na parang isang dambuhalang ibon, pero hindi naman naglalabas ng asul na usok ang mga ibon. Habang gamit ang night vision goggles, may naghagis ng napakalakas ng batong kasing laki ng ulo ng tao sa harap ng Humvee. Lahat ay napaupo muna doon sandali sa gulat bago nawala ang misteryosong figura sa kalsada. Nang masiguro ng team leader na ligtas na, nagpatuloy silang bumiyahe papuntang Baghdad nang walang aberya. Pagdating nila, kinausap nila ang isang marine na mas matagal nang nakadeploy. Habang nagkukwento sila, may kumislap na pagkakakilala sa mata nito. Sabi niya, malamang nakaengkwentro sila ng Ifrit, isang uri ng jinn na may pakpak, isang sinauna at makapangyarihang demonyong Arabe, kaugnay ng kamatayan at ilalim ng mundo. Noong panahong iyon, hindi na lang pinalaki ng mediko ang issue. Ang mga palatandaan ng hindi akmang pag-iisip ay sinasabing nakakasira ng karera, ngunit hindi niya malimot ang nakita niya at tila hindi rin siya nalilimutan ng nakita niya. Naranasan niya ang mga kakaibang pangyayari sa 2 bahay mula noong insidente. Siguro, naisip ng Ifrit na gamitin ang mausok niyang pakpak para magbakasyon sa Amerika. Kung pag-uusapan ng Amerika, maglakbay tayo patimog para tuklasin ang isa sa pinaka-nakakatakot at pinakahiwagang kwento sa listang ito, isang kwento na maaring magpabago ng tingin mo kahit sa pinakamalalapit mong kaibigan at pamilya. Mga miyembro ng pamilya, medyo kakaiba, ang mga mimik sa gubat. Lumabas ang kwentong ito noong 2020 sa unang yugto ng pandemya ng COVID-19. Isang matandang dating komando ng hukbo mula sa Peru ang nag-aalala sa kalusugan niya at sa posibilidad na kitilin ng virus bago maibahagi ang nakakatakot na kwento na gumambala sa kanya ng halos 40 taon. Nakakatakot ang mga natuklasan niya habang nagmamartsa sa gubat malapit sa Pucallpa, pinamunuan ng komando ang isang piling pangkat na may 18 lalaki. Isa ito sa maraming grupo na ipinadala sa gubat ng Peru noong panahong yon upang labanan ang mga rebeldeng politikal at mga miyembro ng drug cartel. Tulad ng nakikita sa paglalarawan, matitibay sila at hindi madaling matakot. Nagbago ang lahat hindi dahil sa labanan kundi sa simpleng headcount kung saan nadiskubre nilang 11 pala ang lalaki sa unit, hindi 18. Paano nangyari ito? Tinago ng komando ang pag-aalala, akala niya nagkamali lang ng bilang. Pero nang ulitin, 11 pa rin ang lalaki sa unit. Tinipon niya sila at laking gulat niya nang makita ang 2 lalaking magkamukhang magkamukha. Parehong muka, boses, katawan, uniforme at pareho nilang sinasabing sila ang tunay na tao. May nagsisinungaling sa kanila at dahil walang nagsabing may kambal, malamang isa ay hindi tao. Alam naman ng komando ang kanyang mga tauhan. Nagtanong siya ng tanong na alam lang ng totoong tao ang sagot. At nang magkamali ang isa sa kanila, siya at ang iba pang mga tauhan ay nagsimulang sigawan ito dahilan para tumakbo ito papunta sa kalapit na palumpungan kung saan walang katawan o dugo na natagpuan.
Sinubukan nilang huwag tuluyang mabaliw dahil dito kaya nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya, nagsimulang makaramdam ng paranoia ang komando. Kailangan niyang mag-headcount ulit para lang makasiguro. Muli, 19 na tao na naman ang nasa kanyang unit at nangyari na naman ito pero ibang miyembro na ng tropa ngayon. Ginawa nila ulit ang parehong proseso at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Napagtanto ng komando na paglabas nila ng gubat, ginaya na nito ang bawat isa sa kanila. Hindi na ito naulit pero patuloy na tinatanong ng komando sa mga sumunod na dekada kung ano ang nilalang na yon. At ano kaya ang nangyari sana kung hindi nila napansin na nandoon pala yon kasama nila. Minsan, may paranormal na banta ang mga sundalo habang nasa gitna ng labanan, gaya ng paghahandang sumabak sa putukan laban sa mga tauhan ng kartel sa kagubatan ng Peru. Minsan, sumusunod ang takot kahit saan, kahit sa di mo inaasahan. Ang demonyo sa Hardin, lipat naman tayo sa masayahing Inglaterra kung saan maririnig mo ang isang kwentong malayong maging masaya. Ang bida natin dito ay isang sundalong Briton na nakaranas na matitinding deployment, ibig sabihin, hindi siya yung tipo ng tao na umiiwas sa gulo. Sanay na siyang sumabak sa aktwal na labanan at harapin ito, pero mas nakakatakot ang haharapin niya ngayon. Kapag hindi siya nakadeploy, nagtatrabaho siya bilang hardinero at tagapang-alaga sa isang malaking manor house na bed and breakfast. Madali ang trabaho kahit malaki ang lugar at maganda ang relasyon niya sa mga may-ari at customer ng gusali. Noong umaga ng paranormal niyang karanasan, walang kakaibang nangyari sa umaga. Ginawa niya ang kanyang mga tungkulin gaya ng dati bago magpahinga para sa pananghalian sa isang mastagong bahagi ng hardin habang nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Pagliko niya sa kanto, nagulat siya sa di inaasahang nakita. Isang kakaibang lalaki ang nakatayo sa harap ng palumpong, nakatalikod at parang inilulubog ang muka sa mga dahon. Mukhang matanda siya base sa likod ng ulo niya. Suot niya ang diakmang suit at medyo maikli ang pantalon niya para sa haba ng mga binti niya. Inalis ng sundalo ang earbud at nagsabing, "Pasensya na, hindi kita nakita." Biglang natahimik ang lahat. Nawala ang ingay ng mga ibon, ang hangin, at ang mga sasakyan sa malayong motorway. Pati ang musika mula sa kanyang headphones. Parang mismong tunog ay nawala. At saka, dumating ang kaba. Matinding kaba ito na hindi pa niya naranasan kahit sa pinakadelikadong misyon niya. Parang may matinding kasamaan siyang naramdaman na nagmumula sa lalaking yon at alam niya sa puso niya na kapag nakita niya ang mukha ng lalaki, may masamang mangyayari sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, hindi inaalis ang tingin sa lalaki dahil natatakot siya sa maaaring mangyari kapag ibinalin niya ang tingin palayo. Nakatakas siya at tumakbo hanggang makita ang ilang welder na nagtatrabaho sa site. Ikinuwento niya ang nangyari, una siyang tinukso bago nila napansing. Takot siya talaga. Pumayag silang samahan siya pabalik sa lugar kung saan niya nakita ang kakaibang lalaki. Habang papalapit, lalo silang kinakabahan. Pero nawala ito nang makita nilang wala na roon ang lalaki at bumalik na ang tunog. Nawala na ang pakiramdam na matinding kasamaan. Hanggang ngayon, di pa rin niya alam kung ano ang nakita niya sa hardin. Wala pang karanasang nagparamdam sa kanya ng ganoon. Multo ba yon, halimaw, o diablo mismo? Hindi niya alam at ang tanging magagawa niya ay umasa na hindi niya kailanman malalaman. Sapat na ang karanasang ito para gustuhin mong magbakasyon at mag-relax, pero may lugar na dapat iwasan habang nandun. Mga nagbubulungang manggagawa. Sa huling bahagi ng dekada 2000, may Amerikanong tauhan ng Air Force na naitalaga sa Osan Air Base, South Korea. Bukod sa mga patakaran ng Air Force, alam ng lahat na dapat sundin ang isang di nakasulat na utos na parang banal na kasulatan. Iwasan ang hardened aircraft shelter sa Bravo Diamond. Sinabihan ang mga taong nagpapatakbo ng quick response vehicles na magtago sa hardened shelters kapag may attack at madalas nilang ginagawa ito tuwing may simulated attacks bilang pagsasanay sa kaligtasan. Dito natutunan ng mga tao na may kakaiba sa hardened shelter sa Bravo Diamond. May isang grupo raw na nagkubli doon sa isa sa mga pagsasanay kung saan isinara nila ang kanilang sarili sa loob at naghintay ng mga 90 minuto. Ito ang pinakanakakatakot na 90 minuto sa buhay nila. Narinig nila ang mga kaluskos sa madilim na silungan sa paligid nila, mga boses na pabulong at may ilan pang malapit sa kanilang mga tainga na may nagsabi pa ng "Pakiusap, huwag" sa takot at desperadong tinig. Tugma ito sa naranasan ng halos lahat ng nagkubli roon kaya napagdesisyunan ng lahat na iwasan na ito. Ano nga ba ang sumpang meron sa silungang ito? Walang nakakaalam, ngunit may chismis sa Osan Air Base na dito raw tumakbo ang ilang South Korean maintenance men nang masakop ito ng mga sundalong hilaga.
Nahuli sila sa silungan, pinahirapan at binitay gamit metal na kawad sa leeg. Kung totoo ito, maaring natrap pa rin sa dilim ang mga kaluluwa na mga pinahirapan at pinaslang na manggagawa hanggang ngayon. Maniniwala ka ba na hindi pa ito ang pinaka nakakatakot na paranormal na karanasan ng militar sa Korea sa listahang ito? Sa susunod nating kwento, mas matindi pang takot at madilim na propesya ang ihahayag. Ito ang kwento ng isang sundalo na nakabase sa lungsod ng Uijeongbu, kaunti lang sa timog ng BMZ. Isang lugar na puno ng tensyon para sa sinumang nag-aalala tungkol sa posibleng digmaan sa pagitan ng dalawang Korea. Ang pag-aalalang yon ay naging nakakakilabot na realidad para sa sundalo ng isang gabi sa paliparan nang makita niyang nagliyab sa magulong apoy ang skyline. Parang nagliliwanag sa impernong kahel ang buong Uijeongbu habang nasusunog. Nagsimula na ang digmaang papatay ng milyon-milyon, nataranta ang sundalo at agad tumakbo sa opisina para abisuhan ang nakatataas. Nagulat siya sa balita na di umano'y sumasalakay ang hilaga at nagsimulang magbanggit ang sundalo ng listahan ng mga kailangang gawin hanggang sa hilingin nitong dalhin siya sa lugar kung saan niya nakita ang ebidensya ng pag-atake. Inakay niya ito palabas na nagmamadali at kabado, ngunit pagdating nila wala na ang apoy at kulay kahel na liwanag. Natira na lang ang mabituing langit at kumikislap na gusali ng tanawin ng Uijeongbu. Akala niya nababaliw na siya pero wala siyang history ng sakit sa pag-iisip, hindi gumagamit ng droga at kahit naka-overnight shift, hindi siya kulang sa tulog. Totoo, wala talagang makakapagpaliwanag sa mga nakakatakot na bagay na nakita niya maliban na lang kung ito ay isang minsanang aberya sa pag-iisip o kaya isang paglipas ng oras na nagbigay sa kanya ng sulyap sa isang nakakatakot na posibleng hinaharap. Balik tayo sa Amerika para sa ilang nakakakilabot na kwento, ang bagay sa loob ng lalagyan. Palaging may mga usap-usapan tungkol sa Range 314, isang bahagi ng pagsasanay sa pagpapatrolya at pagbaril sa Camp Pendleton Marine Combat Training Center sa West Coast. May mga malungkot at kababalaghang kwento na roon bago pa siya nagkaroon ng sarili niyang karanasan. May kwento tungkol sa Marine na nagdala ng baril sa Porta Potty at di na lumabas muli. Ayaw ng mga opisyal alisin ang bangkay dahil baka matakot ang ibang Marine na nasa pagsasanay, kaya ginamit nila ang forklift para alisin ang buong Porta Potty. Ang pinakadikagalang-galang na kabaong sa mundo. Dahil sa ganoong kapahiyahiyang kamatayan, di na nakapagtataka na may mga naka-firewatch ang nag-ulat na nakakakita ng multo ng marino, gaya ng sinasabi nilang may sniper na naka-uniforme ng Vietnam War na gumagala sa firing ranges tuwing gabi. Ngunit hindi ito kasing tindi ng naranasan ni Daniel Vu at ng kaibigan niya isang malamig at madilim na gabi habang nababantay sila sa paligid ng airtight na metal na lalagyan ng mga armas. Ganito sana ang mga pangyayari. Isa sa kanila ang dapat manatili sa tabi ng lalagyan at magbantay, trabaho na tinanggap ng kaibigan ni Daniel. Ang isa naman ay dapat manatili sa loob ng isang maliit na Quonset hut na malapit doon. Pero hindi yun nangyari dahil naramdaman ni Daniel na hindi niya dapat iwang mag-isa ang kanyang kaibigan. Palagi may pakiramdam sa paranormal ang kaibigan niya, kaya nahawa na rin si Daniel. Hindi pa sila matagal nagbabantay nang may nangyaring kakaiba. Narinig nila ang mga langit-ningit mula sa loob ng airtight na bakal na container na imposibleng mapasukan o labasan ng buhay na nilalang. Ramdam na kaibigan na may kakaiba sa sitwasyong ito at mukhang lalo pa itong lalala. Maya-maya, tumigil ang tunog sa container at nagsimulang marinig sa paligid. May ungol, kaluskos, kalabog at batong tinatadyakan pero walang taong makita. Parang may nakakatakot na puwersang nakapaligid sa kanila. Walang ibang magawa, desperadong sinimulan ni Daniel ang pagbigkas ng panalangin kay San Miguel at itinuro ito sa kaibigan, linya-linya. Pero hindi pa rin nawala ang mga nakakatakot na ingay sa labas. Nagsisimula ng mainip si Daniel kaya nagsimula siyang mamulot ng mga bato at inihagis ang mga ito sa kalapit na kubo, umaasang magigising ang mga sundalong dapat sanay papalit sa kanila sa pagbabantay. Mas ligtas kasi kapag marami kayo. Habang naghahagis si Daniel ng bato at hindi tinamaan ang kubo, biglang may narinig silang nakakatakot na sigaw sa dilim, kasunod ang kakaibang ugong na parang hampas ng malalaking pakpak. Sabay na nakita ni Daniel at kaibigan niya iyon. Isang kuwago iyon, isang dambuhalang nilalang na parang anino, hindi tao, na lumipad mula lupa paakyat sa hangin kasabay ng sigaw na hinding-hindi niya malilimutan. Naipit sila hanggang 3:00 na madaling araw, naririnig ang kakaibang tunog hanggang dumating ang kanilang kapalit. Hindi masabi ni Daniel kung ano ang nakita nila ng kaibigan niya noong gabi, pero sigurado siyang masama yun at gusto silang gawan ng kapahamakan. Malamang, mas pipiliin mong subukan ang kapalaran mo sa nilalang mula sa lalagyang bakal kaysa magpalipas ng gabi sa tent sa Fort Pickett.
Ang pagiging sundalo ay pwedeng dalhin ka sa nakakatakot na lugar, lalo na sa digmaan. Kahit wala ka sa panganib, pwede ka pa ring makaranas ng takot sa army. Noong 2019 summer training sa Fort Pickett, naranasan ng isang babaeng sundalo ang ilang kakaibang pangyayari sa lugar na hindi rin kaaya-ayang puntahan. Para sa panimula, puno ito ng mga gagamba at tulad ng mga opisina dito sa Infographics HQ. At kung hindi pa sapat yon, inaasahan na ang lahat ng sumasali sa summer training ay matutulog sa mga tent sa kagubatan. Ang pinakamalaki ay ang toldang medical ng army at ang iba pa ay nakahanay sa likod sa tabi ng mga puno. Sa mismong mga tent na ito, ang dapat sana'y pinakatahimik na bahagi ng araw ay nauwi sa matinding paranormal na takot. May mga nagigising sa gitna ng gabi dahil may yumanig sa kanilang tent at minsan ay binubulong pa ang pangalan nila mula sa manipis na tela. Kung ito man ay isang malisyosong biro, wala namang umamin o nag-angkin ito. Ang hindi maaring biro ay ang malinaw at nakakakilabot na bangungot na naranasan ng halos lahat ng natutulog sa mga tent sa Fort Pickett. Matitinding bangungot na parang totoo na minsan paggising mo, pakiramdam mo'y nakakulong ka pa rin doon. Para sa sundalo nating sarhento, ang pinaka nakakatakot niyang karanasan ay nangyari ng 2:00 ng madaling araw sa tent na pangdalawahan, kasama ang isa pang sarhento na makakapagpatunay sa nangyari. Pareho silang nagising nang marinig ang mga yabag, daan-daan at daan-daang mga yabag sa labas, paikot-ikot na parang buong populasyon ng kampo ay nagbangon at nagsimulang magmartsa sa paligid nila sa kalagitnaan ng gabi. Wala sa kanilang dalawa ang naglakas loob na sumilip sa labas. Dahil sa isang banda, alam nilang kapag ginawa nila yun, makakakita sila ng isang bagay na hinding-hindi na nila makakalimutan. Naranasan mo na bang maglingkod sa militar at makaranas ng hindi may paliwanag ng siyensya, gaya ng mga kwento sa video na ito? Mag-comment lang sa ibaba at maaaring gamitin ang kwento mong paranormal sa aming susunod na video. Panurin ang pinaka-nakakatakot na mga paranormal na karanasan ng militar para sa unang bahagi o ito na lang ang panurin.